Maligayang pagbabalik mga kasolid, bata ng MP promotion na tila makakahanap ng katapat attorney, binanatan na sinabihang madumi ang bunganga. Coach Nonoy Neri naging prangka naman sa ating pangbatong si Cuadralas, General Casimiro at Pacquiao, gustong ipahamak ng kanyang presidente. Para sa ating unang balita mga kasolid, update lang tayo sa 4 na Pinoy na dumayo sa bansang Japan para sa laban. Wala ngang nanalo sa 4 na Pinoy mga kasolid. Maging ang ating former world champion na si Rene Mark IV talo din, pero sinasabing nadaya daw dahil early stoppage ang ginawa ng referee. Pero makikita naman natin mga kasolid sa kanyang performance, 3 beses nang pinabagsak ng kanyang kalaban. Maraming ang mga netizens ang nagsasabi tila kulang na kulang sa training ang ating mga pangbatong Pinoy na dumadayo sa ibang bansa para sa laban, at nagiging pataba nga lang daw sa kartada ng mga Japanese boxer ang ating mga Pinoy boxers. Samantala, mga boxing fans naguguluhan na sa diskarte nitong si Ryan Garcia at Oscar De La Hoya patungkol ngayon sa mga laban nitong si Garcia. Matatandaan nating naghamon ito kay Devin Haney. Payag naman sa bakbakang yan itong Golden Boy promotion, Oscar De La Hoya, pero nagulat nga itong si De La Hoya nang mabalitaang itong si Rolly Romero naman ang target ni Garcia. Hindi nga payag itong Golden Boy promotion at sinabing masyado daw mataas ang demanda nitong kampo ni Rolly Romero, kaya mas gusto niya pang ilaban itong si Garcia dito kay Ramirez, pero ayaw namang patusina nitong si Ryan Garcia. Makikita na nga natin sa post mga kasolid, no Ramirez. Let's make that clear, Ryan Garcia versus Oscar De La Hoya. At this point, hindi nga magkasundo ang dalawa mga kasolid. At sa pinaka-latest niyang balita, Ryan Garcia has confirmed that is now in negotiation with Isaac Pitbull Cruz, at sinasabi nga ng kampo nitong si Garcia, sign the contract. Nagalit naman itong kasulukuyang WBA lightweight champion na si Rolly Romero, at eto nga ang kanyang naging pahayag. Pak Princess Ryan Garcia, Pak Oscar de la Pisnets, and Pak Dazona, the city's streaming network out there for wasting my time. Ayon nga kay Rolly Romero ay sinayang lang daw nitong si Ryan Garcia ang kanyang oras, at sa kasulukuyan target nga nitong si Romero na labanan itong si Pitbull Isaac Cruz. Pero tila hindi patatalo itong si Ryan Garcia at muli namang bumanat. At the end of the day, Rollies and Pitbull, do what you want, I don't need any of you at all. Sino na naman kaya ang hahamunin itong si Ryan Garcia, at kanino na naman kaya ito itatapat? Baka naman itapat ito dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Speaking of Manny Pacquiao, MP President Sean Gibbons, meron niyang sinabi posible nga daw maganap ang bakbakan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Gervonta Tank Davis ngayong 2024 sa bansang Saudi Arabia. Tila gusto yatang ipahamak nitong kanyang presidente si Pacquiao. Ilalaban dito sa nasa prime na si Gervonta Tank Davis. Delikado ang ating pambansang kamao. Napapabalita rin gustong ihapak ang ating pambansang kamao kay Terence Bud Crawford. Mabibigat na laban nga ito para sa ating pambansang kamao na alam naman natin medyo maedad-edad na rin. Basta malaki ang kita, hindi iniisip kung madidisgrasya ba ang mga boxer. Buti na lamang itong ating pambatong si Marlon The Nightmare Tapales sa kanyang naging laban dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue ay alam naman natin wala talagang kalaban-laban sa Japanese monster. Buti na nga lang daw at ganito lang ang sinapit nitong ating pangbatong si Marlon The Nightmare Tapales at hindi napahamak. Pero alam naman ng lahat na malaki ang kinita nitong si Marlon The Nightmare Tapales. Tiba-tiba nga, pati itong MP promotion, tiba-tiba rin. Sa sinasabi ni Mr. Sia na Pacquiao versus Davis, mas matunog ito mga kasolid ang bakbakan sa pagitan nitong si Gervonta Tank Davis at Devin Haney dahil merong sponsor. Isang magandang bakbakan din ito mga kasolid kung matutuloy. Tank Davis versus Devin The Dream Haney. Sa kabilang balita naman mga kasolid, dating head coach ng ating pangbatong si Angas ng Pinas naging prangka nga dito kay Casimiro. Naniniwala pa rin itong kanyang dating head coach na itong si General Casimiro ang posibleng ang tumalo dito sa tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue dahil
kakaiba nga daw talaga itong si Angas ng Pinas. Walang kinatatakutan, lumalaban nga daw ng sabayan. Pag ikaw ba naman wala kang takot, yan yung sinasabi ko, pag hindi mo nire-respeto yung kalaban mo, talagang matatalo mo. So, si Janre lang may ganun. Si Cuadro Alas, Janre Casimiro lang ang may ganon. Alam na. Alam din ni Coach Nonoy Neri na kapag tumutok talaga sa pag-iensayo itong si Angas ng Pinas, sigurado nga walang makakatalo. At kung lalaban nga ito sa Japanese Monster ng 100% ng kondisyon at nasa magandang training, hindi uubra itong halimaw ng Japan. Kaya naman mga kasolid, hanggang sa kasalukuyan na hindi pa rin nawawala sa isip ng kanyang mga Japanese promoter ang kanilang main goal. Ito nga ay ang laban ng Angas ng Pinas kontra Monster ng Japan. Para naman sa ating huling balita mga kasolid, bata ni Alas, bata pala ng MP President na si Mr. Siana. Heto ang magandang bakbakan na tila makakahanap nga ng katapat itong bata ni Gibbons. Isang abogado nga yan mga kasolid. Binanatan nga itong si attorney ng alaga ni Mr. Sians at sinabihang, abogado ka, bakit madumi ang iyong bunganga? Matindi talaga itong alaga ni Mr. Sian, matapang, umakasa sa bakbakan. Attorney Enzo Recto versus SB, bakbakan na. Maraming mga Pinoy boxing fans na naghihintay sa laban ng ating Angas ng Pinas, kaya sana naman ma-anunsyo na kung sino ba talaga ang makakalaban ng ating pangbatong si Cuadro Alas, Janre Casimiro. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bago mapapadaan sa ating maliit na channel, pasubscribe naman. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.